Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Humina na ang binabantayang bagyo ng Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Batay po sa alas 11 ngayong umaga na update ng Pag-asa, isa na lamang itong low pressure area o LPA. Huli itong namataan sa bahagi ng Kataingan, Masbate. Kumikilos po ang LPA pa westward sa bilis na 15 kilometers kada oras. Dahil dito, tinanggal na po yung mga storm warning signal sa ilang lugar sa Visayas at dyan sa Luzon. Asahan pa rin daw ang pagulan dahil sa LPA at ng shear line. Samantala, hinimok po ng Land Transportation Office o LTO ang publiko na maging mapanuri kaugnay sa fake news. Ginawa po ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao ang pahayag matapos maging laman ng social media ang umano'y pagpapatupad ng LTO ng mga bagong regulasyon para sa mga imported na sasakyan, illegal modifications at tire age sa mga susunod na araw. Kabilang pa daw sa mga fake news na kumakalat ang umano'y pagpara at pag-inspect ng importation at tax documents. Nakasaad din daw na nag-issue ng memo ang LTO sa HPG para bigyan ng citation ticket ang mga sasakyan na aabot na sa 5 taon ang gulong. Ayon sa LTO Chief, wala itong katotohanan. Paalala ng opisyal sa publiko para iwas fake news, i-follow lang ang official page ng LTO sa mga social media pages. Sa ibang balita, nagpakalat na po ang Philippine National Police ng Intelligence at Tracker Teams para habulin si Sara Diskaya at ilang individual na dawit sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ayon po kay Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. bilang bahagi ng pinalawak na operasyon, pinalakas din ng PNP ang ugnayan sa National Bureau of Investigation o NBI, Bureau of Immigration, Philippine Coast Guard, mga otoridad sa paliparan at mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga lugar na posibleng puntahan o huling nakita si Diskaya. Inalerto rin ang mga barangay at neighborhood watch groups upang tumulong sa pagmamanman at pag-uulat ng anumang mahalagang impormasyon. Nauna na inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of the Interior and Local Government at ang PNP na maghanda para sa posibleng paglalabas ng arrest warrant mula sa local court. Sa isang video statement, sinabi ni Pangulong Marcos na inirekomenda ng Ombudsman ang paghahain ng kasong malversation through falsification at paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa mga nabanggit na individual. At yan na po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa ating social media sites sa @PTVPH. Ako po, si Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.